Hello guys. Ayan, so natapos na tayo sa pictorial for Instagram. So ayan, pinagsama ko na yung batch 1 tsaka batch 2. So ang batch ko kasi is per year or kung ano yung ah, duration ng stay ko sa Saudi kung saan ako nagko-collect. So August 2021 to 2022, yun yung first batch. Then August 2022 to December 2023, yun yung batch to ko, which is yun nga, si camera yung huli natin. Yung kaka-upload ko lang. So, yan. Recap tayo. So, ikabit ko na lang. So, ay, wala ba tong front? Wait. Ayan, so ito, naka 45 bottles tayo for 2 years. Ayan, so, nag-start tayo kay Sauvage. Ayan, so, wala na siyang box. Kasi 2017 ko yun nabili sa Abu Dhabi sa duty free. Pero hindi pa ako nagko-collect noon. Pero sinama ko siya dito kasi siya yung una kong biniling original. Yan. Kasi yung college naman tayo, high school, hindi ako bumibili ng original. So, yan. So, kasama siya. And then, followed by Nautica Voyage. Ito, fresh, pang outdoor. Then, CK1 Shock. Ito, oriental to. May amoy cinnamon dyan. Mabango din yan. And then si Ferragamo Black, yan, mabango yan. Ayan, Green Apple. Ang bango niya, naglilinger yan sa hangin, ang bango. Ayan, si Club Dunui, kilala natin yan bilang clone ni Aventus. And mura-mura, pinaka-close na clone. Ayan. And then si Prada Luna Rosa Carbon. Medyo may pagka-subudge daw to, pero sa akin hindi, pero sweet siya, mabango din siya. So, yes. Dolce & Gabbana The One EDP. So, ito, isa to sa nag-inspire din sa akin na mag-collect. Kaya, isa siya sa mga una ko talagang binili na medyo costly, maliban dun sa 4 kong first sa Fragrance X. So, ayan. So, yan. Yun. Tapos, si 212 VIP Black. Yan. Nung naamoy ko to sa isang mall sa Riyadh, sabi ko, ang bango, sabi ko, isa to sa bibilin ko. Hindi to, underrated to, wala masyado nag-hype, pero ang bango niyan guys, sobra. And malakas ang projection. And then, isa sa favorite ko, si Prada L'Homme, yan, pang office, pang trabaho, pang labas, pag naka-white ka, panalo yan. Soapy, fragrance, ang bango niyan, amoy CEO. Like, lahat ng sinasabi ng karamihan ng mga reviewers. Of course, Jean Paul Gaultier, Limal ang nag-start ng lahat. Of course, sa line niya. Ayan, barbershop scent to, mabango rin to. Ang daming, yeah. And then, Coach Men, yan. Panalo din to. Mahina lang ang projection niya, mabilis mawala, pero ang scent DNA nito, napaka bango. Sana nga may gumawa nito na ganyan, pero long lasting. Pero sana, if ever man EDP or parfum, wag nang baguhin yung amoy niya ngayon. Wag nang patapangin. Saktong-sakto na yan. Pahabain lang nila yung ano niya, and panalo yan. Isa to sa talagang magbabalik sa top 10. Kasi ang bango talaga yan. Ayan. Then, of course, Versace Eros. Ang daming may gusto dito. Clubbing scent. Sa akin, ano yan, amoy chocolate na mint. So, yes. And then, Cool Waters by Davidoff, of course, is yan, nostalgic yan. So, binili ko yan kasi nung time na yun, tag-init. So, sabi ko, parang gusto kong bumalik sa Cool Water. Isa to sa madalas gayahin ng mga dito sa Pinas. Yan. So, Dunhill Icon, isa din yan. Ang bango din nito. Lalaki amoy niyan. And then, Montblanc, Individual, ayan, Laundry, Fabcon, na may pagka-raspberry. Well, yes. And then, Eternity Aqua. Yan, amoy dagat yan. Medyo, mas nagustuhan ko yung scent nito, yung pagka-aquatic scent nito, compared to Bulgari Aqua Amara. Saktong-sakto to, lalo na sa atin mga Pinoy. Isa din to sa favorite ko, from Montblanc, si Legend Spirit. Isa to sa pag kunwari nag-gym ka or tumatakbo ka, the more ako pinagpapawisan dito, the more tong bumabango or the more kang babango.
or talagang sumakto lang siya sa aking skin chemistry. Ayan. Lacoste White, madami din may gusto nito sa mga Pinoy. Flowery yan na masculine. So ito natatandaan ko dito, pinanligo ko to sa sa Jeddah. Nung nag-Jeddah ako, alam ko mainit sa Jeddah. Yan yung dinala ko doon, and talagang lampas 10 ang spray ko, and hindi siya nakaka-offend. Ayan. So ito, isa din to sa na-surprise ako. Isa din sa favorite ko, from Givenchy. Yan, si Givenchy Pie. Medyo, hindi lang siya masyadong na-hype din kasi nga, yung bote niya is parang dated. Parang luma, pero guys, gourmand to. Amoy marshmallow. Grabe, yun nga yung kwento ko dyan. Yan yung ginamit ko nung bumalik ako from Pilipinas. And, nung inamoy ko, nung nag-spray ako nito, ito yung gamit ko pagbalik ko nung pinagtatrabahuhan ko, yung kwarto, amoy na amoy to, and dun ko siya na-appreciate. Amoy marshmallow in a masculine way. So, grabe, ang bango niyan, guys. Ayan, so, Versace Blue Jeans. Well, unfortunately, sa buong collection ko, isa to sa talagang nasa pinakahuli. Hindi dahil sa hindi ko siya gusto, pero hindi ko lang siguro maano yung kanyang, hindi ko lang siya masyado ma-appreciate. So, ito is amoy cola. So, parang nagre-reminisce yung kanyang bote. So, parang yun, amoy soft drinks ka dito. Ayan. Isa din to sa favorite ko. Ito yung nabili ko pag balik ko ng Pilipinas. Ayan, si John Varvatos Artisan Pure. Amoy mamahaling resort sa Boracay, mga ganyan. So, ayan. Okay, Hugo Boss. Ito yung una kong nabili for second batch. Ito yung pagbalik ko. Ayan, so ito, binili ko sa Pilipinas. Then, iniwan ko na. Then, ito is una kong binili for second batch. Si Hugo Boss bottled sa pagbalik ko ng Saudi last year. So, yan. Mabango din yan. Amoy, medyo may pagka-vanilla. And, mabango yung opening niyan para yung mga, tawag dito, 1 million. Pero, yun nga, medyo wag mong dadamihan kasi nakakasulaso. Anyways, or sa akin lang. And then, followed by Halloween Men. Ayan, Halloween Men X. Ang bango din yan. Kaamoy niya to. Si Eros. Ayan. Mabango din yan. Ayan. Ito, isa din to sa favorite ko. Si CH Men. Ayan. Ito yung isa sa mga favorite leather scent ko. Grabe. Pag naamoy ko to before sa Sephora, sabi ko, isa to sa talagang hindi ko pwedeng hindi mabili. Ayan. So, isa din to. Isa to sa baka nga nasa top 1 ko to or top 3. Si Dior Homme Intense. Sa lahat ng collectors, hindi pwedeng mawala itong pabangong to. Wag na wag. Yan. So, iris scent siya. So, medyo may pagka-lipstick. Yan yung sa mga amateur or medyo hindi maano yung iris na bulaklak. Basta amoy lipstick siya. So, pero in a masculine way. Iilan lang ang nakaka-appreciate niyan. So, fortunately, isa ako doon sa na-appreciate to. Marami ang hindi na-appreciate yan, pero isa ako sa, yes, na-appreciate yan. Of course, YSL, Lanui Dilom, isa din to sa na-hype ni Ka Jeremy. Ayan, sa lahat ng mga na-influensyahan niya mag-collect. So, isa to sa top 1 niya before. Ayan, nung nag-uumpisa din siya. Kaya, ang dami din bumili dahil sa kanya. Ayan. YSL, Lanui Dilom, cardamom yan. Ang bango niyan, guys. The more yan tumatagal sa'yo as a collector, the more mo siyang gagamitin, the more mo siyang ma-appreciate. Kasi nung una ko tong inamoy sa mall, hindi ko siya na-appreciate. Yung unang-unang amoy ko sa kanya, sabi ko amoy insekto. Pero nung tumagal-tagal na, doon ko na siya na-appreciate. Ayan. So, ito. Isa din to, yan, si Narciso Rodriguez Blue Noir, for him parfum. Huwag kayong makakamali dyan, basta tandaan nyo, ayan, parfum. Okay, ang bango nito, guys. Talagang ito yung sabi ko, nung in-spray ko siya, may kasabay yung 3 na in-spray ko, tapos nung habang naglalakad ako pa uwi, may naglilinger sa hangin. And inisa-isa ko, and doon ko siya natandaan na sabi ko, dito ko in-spray si Narciso Rodriguez. Siya pala yung naglilinger sa hangin na amoy
basta nagpa-powdery na siya sa mid-note niya. So, ang bango niyan guys. And isa din sa kwento ko dito is nung mga 5 months ago, nasa bus ako. Talagang pinastop ako ng driver. I mean, yung pababa ako, tinanong niya ako kung ano daw ang pabango ko kasi talagang nabanguhan siya. And ito yun. Si For Him, Narciso Rodriguez. Yan. Powder yan, in a masculine way. So, Irish yan, para din itong si Dior Homme, pero hindi siya amoy lipstick. Amoy powder naman yan. Ayan, wow, isa din to, top 5 to, na hindi galing from designer. Isa siyang clone, which is a clone ni Paco Rabanne, Rasasi Hawas. For Him, halatang gustong-gusto ko siya. Guys, halatang-halata. So, isa din to sa na-hype ng perfume community. Ang dami may gusto diyan. Ayan. Actually, nung naamoy ko yung pinagayahan niya, mas na-appreciate ko pa tong si Hawas kaysa doon. Actually, nung inano ko yan, sinearch ko, parang siya daw yata ang inspiration ni Paco Rabanne. Kasi ito, alam ko, ito yung naunang nagawa bago yun. Okay. So, ito, Encran Wa. Ito, unique to guys. Iilan din ang nakaka-appreciate. Amoy, ano to, insenso. So, yung mga pupunta ng mga lamay or simbahan or malaking bahay na gawa sa Nara, basta napaka-luxurious ng amoy nito guys. Amoy parang mayaman na lugar. Ito. Pero, yun nga, amoy ano rin siya, amoy, hindi ko alam kung naamoy ko siya sa simbahan before or basta, parang ganon. Amoy holy. Ayan. So, yan, mga negative connotation, sabi amoy patay daw yan, pero no, hindi. Napakabungo niyan guys. And then, yes, 9 PM, ang pinagayahan nito ay si Jean Paul Gaultier Ultramale, yung navy blue, yung clubbing scent na sobrang tamis, yan yun. Ito yung pinagayahan niya. And obviously din, gamit na gamit ko din to. Ayan, gusto ko siya sa work, pero maliit lang ang application guys, wag marami kasi nga loud yan. Pero yung sweetness niya na-appreciate ko pag maliit lang yung application ko. So, isa din yan sa marirecommend ko. Ang ganda ng bote. Ang dami-dami niya for 100 ml. Of course, ang isa din sa top 5 for mga Middle Eastern na clone. Si Assad, ang kilalang clone ni Sauvage Elixir. Ayan. Isa yan sa top 1 sa Amazon sa Saudi. Of course, Rare Carbon from Afnan. Binili ko to kasi gustong-gusto ko yung pinagayahan nito. Isa doon sa gusto ko maging signature scent dahil mahilig nga ako sa leather scent. Ayan, sabi ko mahilig ako sa leather scent. So, yung pinagayahan nito ay leather scent din, which is si Tom Ford Ombre Leather. Ayan. So, kaamoy nga niya guys. And then, of course, Arabian Night Silver. Ito, aksidente lang to. Ang bibiling ko dapat, ito ay nabili ko nung pupunta sana ako ng Al-Ula nung Eid. And since doon ko nalaman na merong Orange Farm, sabi ko, ang bala kong bibilhin is si Terre d'Hermes. Ayun. Kaso, kasi ang bala ko is, doon ko siya i-unbox and then background ko is sa Orange Farm. Kaso pagdating ko doon sa airport, napakamahal ni Terre d'Hermes. Almost 600 siya sa airport. So, sakto, nagkalat ang Arabian Oud dito sa Saudi, and meron nga yung isa sa airport and 50% off sila nung time na yon. So ayan, siya yung nabili ko. So ayan, Arabian Night Silver, mabango din yan. Pinagayahan yan is kung hindi ako nagkakamali ay Layton or Percival by Parfum de Marly. So mabango din yan. And speaking ng Parfum de Marly, isa din, YSLY ang pinagayahan pala nito ni Latafa Fakar. Ayan. And then followed by
Kaid Al-Farsan by Latafa again. So ito pineapple note, hindi niya clone si tawag dito si Aventus, hindi, malayo siya, though meron siyang pineapple note which is kilala kay Aventus, pero hindi, malayo siya guys. Alam niyo kung anong kaamoy niya? Pineapple juice, like literally yung amoy ng Dole or oo. Pag nabusan kayo ng Dole na pineapple juice, yan yung amoy niya. Ayan. So ito followed by Eternity for Men Air. Ito na curious ako kasi meron akong na-follow na kabayan from Dubai and sinabi niya amoy ano daw to, basta parang amoy balikbayan na pinsan sa ano. Yung nagsabi noon na ano ako diyan, medyo nakuha niya ako doon, na market niya ako. So kaya ako to binili and medyo na-gets ko yung sinasabi niya, pero yun nga well, okay naman. Pwede rin siya for everyday. Pero yeah, mabango. Yun lang. Ayan, followed by Opulent Blue Oud. Ito unfortunately is a thought kagaya ni Versace Blue Jeans. Isa din to sa nasa huli ko. Hindi ko talaga ano ang mga oud. Don't get me wrong, mabango ang oud, okay ang oud, pero hindi para sa akin. Kasi nga malayo siya sa profile ko, kaya tsaka masyadong loud ang oud at meron siyang pinipiling lugar. So medyo ang oud ay hindi para sa akin. Pero mabango siya, don't get me wrong. Siguro pwede ito pamigay, pangregalo. Ayan. And then followed by Ana Abiat or I Am White. Ayan, unisex fragrance na pinagayan niya ay si MFK Baccarat Rouge 540. Nakaamoy na ako noon ng original. Yes, close naman siya, close. Ayan, so sweet yan na yeah. Sweet siya na magigets mo kung bakit siya unisex. Ayan. So, followed by Terre d'Hermes. Isa to sa underrated. Talagang piling-pili lang talaga ang nakaka-appreciate ng perfume na to. At isa ako doon. And sinabi ko nga, meron akong katrabaho na nung napunta ako ng parang Ruma province, ito yung gamit niya. And nung naamoy ko sa kanya, doon ko na-appreciate yung bango niya sa ibang tao. Or siguro sumakto sa skin chemistry niya. And nagdilinger siya sa hangin, doon ko na-appreciate yung bango ni Terre d'Hermes. Kasi nung una ko to naamoy sa Sephora, sabi ko, para akong suminghot ng Glade na orange scent. Ganun siya katapang, piercing yung ano niya, parang basta matapang na orange yung ano niya, yung amoy niya. Or siguro mali lang yung pag-amoy ko kasi inamoy ko siya ng direkta. Like, parang wala pang 1 minute inamoy ko na kagad. So siguro, and first impressions last, diba? So, yun yung tumatak sa akin, matapang siya na orange. Pero yun nga, nung naamoy ko siya sa iba, sabi ko, Terre d'Hermes yun. And sabi ko, mabango pala siya pag nagstay na siya sa katawan mo. And hindi nga ako nagkamali. So, binili ko siya din. Bago ko siya binili, trinay ko muna siya kasi nga medyo mature ang atake nito. So, punta ako ng Sephora, nag-spray ako. And then, tinignan ko kung mag-e-effect siya sa akin sa balat ko and nag-work siya. So, sabi ko, okay. Doon ko na siya na-appreciate. It takes time talaga. So, yan. Terre d'Hermes. Isa din yan sa favorite ko. Pwedeng top 10 ko yan, guys. Ayan. So, followed by Amir Al-Oud. So, ang pinagayahan niya ay si By the Fireplace by Maison yata. Maison or Replica. Ayan. Yan. So, yun yung pinagayahan. So, amoy ano to? Amoy By the Fireplace. Amoy, siguro pag nasa Baguio kayo, ayan. So, amoy ganyan siya. So, amoy fall, winter na fragrance. So, yes. And then, isa sa favorite ko, it all started here. Ito, si Bulgari Pour Homme Extreme. Isa to sa medyo kinilig ako nung nabili ko na siya
kasi nga medyo mahal na siya dito sa Pilipinas, like 6 to 7,000 kasing halaga niya na ang isang Joe Malone. And isa to sa, yun nga, nung college ako, hindi ko naman afford bumili ng legit or original na perfume, so bumibili tayo dun sa Prescripto or parang Joel Cruz. So isa to sa nirecommend sa akin ng sales lady, and simula no nagustuhan ko to, and hindi na ako nagpalit, and ang daming nakaka-appreciate nung pabangong to nung nasa school ako. Ang daming nagtatanong ko anong pabango ko, and hindi ko sinasabi kung ano yan. And kaya nga nung nag-start na ako magpabango, sabi ko hindi pwedeng hindi ko to mabili. So nostalgic ang binigay niya sa akin, kasi talaga naalala ko yung college years ko dito. So, followed by, yan, isa din to sa favorite ko. Ayan, halata naman kung paano ko siya ginamit. Andito na siya. So, lately ko lang yan nabili. August, ganyan. So, si Versace Pour Homme. Nung, yung binibilan ko sa Saudi na wholesale, na boutique, sa Alma Iglia. So, trinay ko tong amoyin, and hindi ko siya na-appreciate doon. Nung nasa Sephora ako, isa nga to sa kasabay niya. So, ito, tsaka si Narciso Rodriguez, doon ko na-appreciate. Nung naglilinger na rin siya sa hangin. So, sabi ko, doon ko na-appreciate si Versace Pour Homme. So, and nung binalikan ko yung mga reviews niya, ang dami niyang positive na feedback. So, yun. And yes, si Moschino Toy Boy, isa din to sa unique na scent. Ano to, rose. Amoy rose to. And mahilig ako sa rose. Actually, ang room spray ko is rose. Kaya siguro na-appreciate ko to. Pero nung una ko to na-amoy is amoy, ano siya, yung cherry bomb. Yung parang bubblegum na bilog na pula. Parang ganon. Parang cherry ball yata yon yung tawag natin doon. Yun yung unang pumasok sa isip ko nung una ko tong naamoy. Pero nung inano ko na siya, sabi rose, amoy rose daw to, dun ko na nagets. Pero kung wala nagsabi na rose, hindi ko magigets yung rose, or later on ko na talaga siya mapipick up nung amoy ko. Ayan, so isa din yan sa unique. Ayan, para yan si Encranoa. Ayan guys. So, followed by Body and Oud or Oud for Glory. Isa to sa na-hype. Marami may gusto nito. Pero yes, again, Oud siya. So, hindi ko masyadong na-appreciate. Pero mabango siya, guys. Mabango siya. And lastly is si Latafa Camera. Yung kaka-unbox lang natin an hour ago. Ayan. So, siya yung last natin for batch 2. So, sila na yung iaano ko for safekeeping dito sa Pilipinas. So, iiwan ko na sila dito. So, ito guys, marirecommend ko to. Ang dami rin ang ganda ng review nito guys. Sa akin, amoy, ano siya, whiskey na apple pie na may cream. Parang ganun. And then, medyo nagiging oud na siya sa mid-note. Kaya medyo untian mo lang yung application kung hindi ka rin masyado sa oud. Pero compared dito, mas na-appreciate ko yung oud neto kesa sa kanya. Kasi ito meron siyang hinaluan niya ng tamis. Kaya medyo na-appreciate ko na siya guys. So, ayan. So, ito na ang ating recap for our second year. Ayan. Yan. So, naka 45 bottles tayo. Actually, for second year, kung August ang pag-uusapan natin, matatapos sana tayo kay Bulgari. Ayan. Mag-i-start sana ako for third year kay Pour Homme. Then, ayan. Sunod-sunod na yan. Kaso, hindi nga ako nakauwi ng August. Para sana August. Yun sana ang bilang ko. So, talagang sakto yun na 1 year. Pero, or 2 year. Second year. Pero since hindi nga ako nakauwi ng August and nag-decide ako na umuwi ng December, so isasama ko na siya dito as batch 2. So ang bilang ko is hindi na by year like August.
So, ang bilang ko na per batch is by depende kung kailan ako uuwi. Ayun. So, yun na. So, for 24 minutes, bye guys. Ayan, naka-front cam kasi ako. Bye. Merry Christmas and Happy New Year, guys.